is Philippine voter. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nauwi sa suntukan, tadyakan, balyahan at pamamato ang libreng pa-concert ng isang barangay sa Taytay sa Rizal. Kabataan ang karamihan sa mga sangkot sa gulo na nag-ugat umano ng magkasiksikan. Hawak na ng mga otoridad ang ilang sangkot sa nahulikam na riot, tunghayan sa pagtutok ni EJ Gomez. Sa gitna ng libreng pa-concert sa Barangay San Juan, Taytay Rizal noong Sabado, nagkarayot ang ilang kabataan. Sa pool sa video, ang pagbato sa isang nasirang plastic barrier. May nag-flying kick, may naghabulan, at nambato ng bote. Abot sa 3,000 ang dumalo sa concert na karamihan ay mga kabataan, ayon sa sangguniang kabataan ng Taytay. Nakapanayam natin ang ilang saksi na mga menor de edad na pinayagang humarap sa media ng kanilang magulang o guardian. Kwento nila, karamihan ng mga pumunta sa concert ay mga grupo-grupong kabataan. Nagkasiksikan daw sa concert grounds na posibleng pinagmula ng gulo. Una po, akala namin chill lang. Nagkatalunan lang po, tapos yun na po, nagkasikuhan, kasipaan. Pagkatingin ko na po doon, nagkakasuntukan na po sila. Bigla pong nagkulasan, marami pong nasaktan eh. Kasi pagbato po ng ng barrier po. Tapos may bumabato din po ng tsinelas. Yung may sumipa din po. Tapos may sinuntok din po eh. Sa pool sa video, ang pagtalon at pagdaga ng isang lalaki sa isa pang lalaking nakahiga sa sahig. Kita rin ang ilang umawat at tinulungan ang lalaki. Pag flying kick niya po, yung flying kick niya po, naka-fighting stand lang po. Tapos pag flying kick niya, parang dumaplis lang po, tapos sinuntok po siya sa ulo, kaya po siya nakakapit sa ulo niya. Tapos ayun na nga po, tapos naghahabulan na nga po sila, atras abante, hanggang pong dumating na po yung maraming mga pulis. Sa opisyal na pahayag ng Taytay Police, sinabi nitong nagkuna na ng pahayag ang isa sa mga nasaktan sa kaguluhan na kanila raw gagamitin para matunto ng iba pang sangkot. Base raw sa salaysay ng biktima, isang grupo ang humarang sa kanila at nambato ng plastic barrier. Rumesmak naman daw ang grupo at doon nagsimula ang riot. Pinagtulungan daw bugbugin ang naiwang biktima matapos magpulasan ng mga tao sa concert grounds. Nasa kote ang ilang sangkot sa riot. Patuloy naman ang investigasyon ng Taytay Police sa insidente. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Patay ang 3 taong gulang na bata na nasunog sa letyunan sa Mandaluyong. Sinubukan pa siyang iligtas ng ama, pero nabigo sa bilis ng paglaki ng apoy. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa drone video na ito, makikita ang nagngangalit na apoy sa JP Rizal Street, Barangay Namayan, Mandaluyong na nagsimula pasado alas 6 na umaga. Letyunan, barracks ng mga trabahador, junk shop at warehouse ang mga natupo. Sa videong ito, makikitang mabilis na binalot ng usok ang mga istruktura. Makalipas ang humigit kumulang 2 oras, tumambad ang labi ng 3 taong gulang na batang lalaki. Tinukoy ng kanyang ama ang kanyang pagkakakilanlan nang maibaba na ito ng mga bumbero mula sa natupok na barracks. 3 years old na bata po. Anak po siya ng isa sa mga nagtatrabaho sa letyunan. Nakita naman po natin na yung barracks is made of wood, light materials. Kaya ganun kabilis po lumaki yung sunog sa part po nila na yun. Kwento ng mga saksi, sinubukan pang isalba ng ama ang bata. Yung apoy, parang malakas na eh. Yung tatay ng bata, umakyat doon sa may gilid ng po ng bahay. Wala na, hindi naman yung bata, hindi na makuha kasi sabi daw yung tatay, narinig daw ng tatay yung umiyak ang bata. Maagap sa paglikas ang mga nakatira sa kalapit na residential area. Kahit pa paano hindi po siya sumabog. Ganun sa sunog, sobrang laki kanina eh. So kaya nag-ano na lang kami tarantap. Yung mga importante, mga damit, mga LPG, yan. Yun po yung mga nilikas namin. Pasado alas 8 ngayong umaga nang ideklarang fire under control ang sunog dito sa Mandaluyong. Hindi pa tukoy ng BFP kung anong pinagmula ng apoy pero may paalala sila ngayong Fire Prevention Month. Under investigation pa rin
base sa mga statement po ng mga tao, so doon po sa may lechon na nagsimula. Pero i-verify pa rin po ng mga investigador natin. Siguraduhin po natin na yung ating electrical connections ay maayos, standard po. Iwasan po natin ang overload connection, octopus connection, jumper, iwasan din po natin yan. At syempre yung kitchen fires po, kung tayo nagluluto or may nagsasaing, huwag po natin iiwanang unattended. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Young Rodrigo Roa Duterte. Sa gitna ng mga panawagang ibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hawak ngayon ng ICC, nangangamba raw si Vice President Sara na baka matulad ang ama sa sinapit ng yumaong senador Ninoy Aquino. Nagkomento rin ang bise sa panawagan ng mga taga-suporta na magbitiw si Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa The Hague sa The Netherlands, nakatutok live si Maris Umali. Maris. Vicky, sa pagtitipon nga ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon dito sa The Hague, kasama si Vice President Sara Duterte, lumutang ang mga panawagan sa pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang paulit-ulit na sigaw ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang sagot ni Vice President Sara Duterte. Nagsabi niya, hindi ako Marcos resign. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Bring him home! Ayon sa bise, gagawin nila ang lahat ng legal na paraan para maiuwi sa bansa ang ama. Pero nag-aalala raw siya na baka matulad ang ama sa nangyari kay Senador Ninoy Aquino na binaril sa tarmac pagbalik sa Pilipinas noong August 21, 1983. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Kaya meron man akong worry para sa kanyang safety and security, pero lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Bring him home! Bring him home! Mensahe ng bise sa mga taga-suporta. Ipaalam sa kanila na mali ang ginawa kay Pangulong Rodrigo Duterte. At paano ba itama yon? Ibalik nyo lang siya sa Pilipinas. Ituloy nyo lang yung kaso, walang problema. Ibalik nyo lang siya. Dati nang iginiit ng Malacanang, PNP at Justice Department na nasa legal ang pag-aresto sa dating Pangulo. Dagdag ng bise, may inihayag daw na pangamba ang dating Pangulo para sa darating na eleksyon. Nag-express din siya ng fears niya, apprehensions niya sa baka merong mangyaring dagdag bawas, yung mga ganon na mga usapan sa eleksyon. Tinanong niya kung papaano siya makakabalik dahil nga meron din siyang eleksyon sa Davao City. Vicky, sa mga sandali nito ay may nakikita ulit tayo ng mga kababayan natin dito sa may detention facility na pumunta para mabisita rin ang dating Pangulo at inaabangan din nila si Vice President Sara Duterte na nung Sabado ay nagsabi na muli siyang bibisita sa kanyang ama ngayong araw. At yan pa rin ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa The Hague, Netherlands. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Maris Umali. Ibang-iba ang ginawa kay Ninoy. Yan ang sagot ng pamilya Aquino sa pangamba ni Vice President Sara Duterte na baka sapitin umano ng ama ang nangyari sa dating senador. Ganyan din ang sabi ng palasyo sabay diing dapat magpresenta ng ebidensya ang bise kung may banta sa buhay ng dating Pangulo. Nakatutok si Ian Cruz. Ngayon pa, sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi,
yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Pumalag ang palasyo sa kwentong yan ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pag-uusap nila ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetain ngayon sa The Hague, Netherlands. Ang pangamba ng bise, sapitin ng ama ang nangyari kay Senador Ninoy Aquino Jr. na binaril sa airport pagkababa ng kanyang flight mula Amerika noong 1983. Halos 42 taon matapos niyan, hindi pa rin tukoy kung sino ang mastermind sa krimen. Bagamat dahil politikal na kalaban ng mga Aquino, ang mga Marcos ang iniuugnay dito. Saan po ba nakukuha itong mga kwento na ganito? Saan po nakukuha ang pagkukumpara kay dating Ninoy Aquino? Saan nakukuha yung mga threats? As a matter of fact, hanggang ngayon, yung sinasabing threats kay VP Sara, hindi pa rin po na ipapakita sa NBI at saka sa PNP. So saan lamang po ito nakukuha? Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagawa ng ganitong mga klaseng statements. Wala pong katotohanan yan. Kirit pa ng palasyo. Parang hindi po natin nadinig noon na inahilin tulad ni dating Pangulong Duterte ang sarili niya kay Ninoy, kung hindi kay Hitler. Sa pamamagitan ng Ninoy and Cory Aquino Foundation page, inilabas nila ang reaksyon ng pamilya Aquino sa pahayag ni VP Sara. Kung pag-aaralan umano ang kasaysayan, makikita na ibang-iba ang ginawa kay Ninoy sa pinagdaraanan ngayon ni dating Pangulong Duterte. Maging ang grupong August 21 Movement o ATOM na inilunsad matapos ang pagkamatay ni Ninoy, umalma rin. Umuwi raw ang dating senador sa pag-asang kumbinsihin si dating Pangulong Ferdinand Marcos na magkaroon ng malayang eleksyon habang si dating Pangulong Duterte umaasang makakauwi ng bansa upang takasan ang pananagutan sa hablang crimes against humanity. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga Duterte ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Ibang-iba ang ginawa kay Ninoy. Yan ang sagot ng pamilya Aquino sa pangamba ni Vice President Sara Duterte na baka sapitin umano ng ama ang nangyari sa dating senador. Ganyan din ang sabi ng palasyo sabay diing dapat magpresenta ng ebidensya ang bise kung may banta sa buhay ng dating Pangulo. Nakatutok si Ian Cruz. Ngayon pa, sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Pumalag ang palasyo sa kwentong yan ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pag-uusap nila ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetain ngayon sa The Hague, Netherlands. Ang pangamba ng bise, sapitin ng ama ang nangyari kay Senador Ninoy Aquino Jr. na binaril sa airport pagkababa ng kanyang flight mula Amerika noong 1983. Halos 42 taon matapos niyan, hindi pa rin tukoy kung sino ang mastermind sa krimen. Bagamat dahil politikal na kalaban ng mga Aquino, ang mga Marcos ang iniuugnay dito. Saan po ba nakukuha itong mga kwento na ganito? Saan po nakukuha ang pagkukumpara kay dating Ninoy Aquino? Saan nakukuha yung mga threats? As a matter of fact, hanggang ngayon, yung sinasabing threats kay VP Sara, hindi pa rin po na ipapakita sa NBI at saka sa PNP. So saan lamang po ito nakukuha? Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagawa ng ganitong mga klaseng statements. Wala pong katotohanan yan. Kirit pa ng palasyo. Parang hindi po natin nadinig noon na inahilin tulad ni dating Pangulong Duterte ang sarili niya kay Ninoy, kung hindi kay Hitler. Sa pamamagitan ng Ninoy and Cory Aquino Foundation page, inilabas nila ang reaksyon ng pamilya Aquino sa pahayag ni VP Sara. Kung pag-aaralan umano ang kasaysayan, makikita na ibang-iba ang ginawa kay Ninoy sa pinagdaraanan ngayon ni dating Pangulong Duterte. Maging ang grupong August 21 Movement o ATOM na inilunsad matapos ang pagkamatay ni Ninoy, umalma rin. Umuwi raw ang dating senador sa pag-asang kumbinsihin si dating Pangulong Ferdinand Marcos na magkaroon ng malayang eleksyon habang si dating Pangulong Duterte umaasang makakauwi ng bansa upang takasan ang pananagutan sa hablang crimes against humanity. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga Duterte ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Itinanggi ng China ang ulat na may natanggap silang asylum request
mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang pamilya. Ayon sa kanilang Ministry of Foreign Affairs, ang pagbisita kamakailan ng dating Pangulo sa Hong Kong ay paraan nila sa isang private holiday. Matatandaang nitong March 7 nang pumunta si Duterte sa Hong Kong para dumalo sa isang event kasama ang mga OFW. Sa araw ding iyon, inilabas ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang arrest warrant para sa kanya. March 11 nang arestuhin si Duterte pagka-uwi niya ng Pilipinas. Kasunod ng mainit na komprontasyon sa pagdinig ng Kamara, may iniimbestigahan din ng NBI na di bababa sa 20 personalidad dahil sa pagpapakalat umano ng maling impormasyon. Sa gitna niyan, nagpaalala ang Commission on Human Rights sa karapatan ng mga iniimbestigahan. Nakatutok si Salima Refran. Mas maigting na pagsawata sa fake news. Yan ang direktiba ng Department of Justice sa National Bureau of Investigation sa gitna ng anilay pagkalat ng maling impormasyon. Fake news is fake news. You all know that it's bad to peddle fake news or lies. Fake news can cause panic. So we just want to be on the right side of the law. Hindi bababa sa 20 umano'y fake news peddlers ang kanila ngayong iniimbestigahan, pati na kung may nagpupundo o may tao o grupong nasa likod nila. Tinitingnan namin bakit dumadami, bakit parang iisa ang tema nila, no? Ganon na sumasakay sa kaguluhan ng ating political atmosphere. Yung paninira nila sa mga government officials, yung mga kung ano-ano sinasabi nilang balita na hindi naman totoo, yun ay pinag-aaralan naming mabuti kung bakit ganon ang tema ng mga vloggers natin ngayon. Meron ba silang namumuno sa kanila? Tinitignan po namin yan lahat. Hindi pinangalanan ng NBI kung sino-sino ang iniimbestigahan. Pero nakikipag-ugnayan na raw sila sa Department of Information and Communications Technology at sa National Telecommunications Commission. Ang Commission on Human Rights pinaalalahanan ang mga law enforcement agency na ingatan at isaalang-alang ang pagrespeto sa freedom of speech at freedom of expression. Ikinababahala raw nila ang pagpapatupad ng mga paghihigpit sa content sa pamamagitan ng banta ng kasong kriminal dahil nagdudulot ito ng anilay chilling effect sa mga uri ng pagpapahayag na protektado ng konstitusyon. Sagot naman dito ng NBI, yung mga komento sa kanilang pananaw ay ganun ang paniwala nila, okay lang yan. Freedom of speech, freedom of expression. Pero pagka lumampas na sa hangganan, nakakakomit na sila ng inciting to sedition, nakakakomit na sila ng libel, kailangan sawatain natin yan. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute na po mga kapuso at ang buena mano nating makakachikahan ngayong Lunes, walang iba kundi ang Sparkle host na si Patricia Tumulak. Patricia. Maraming salamat, Ms. Vicky, and good evening mga kapuso. Puno ng aral ang pagbisita ng ilang Sparkle Stars sa bayan ng Paniki, Tarlac. Nakisaya rin sila sa Kapuso Fiesta para sa mga Tarlakenyo. May report si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. May mayamang kasaysayan at kultura ang bayan ng Paniki sa Tarlac na nabuo noong 1712. Unang tinawag na Manggang Marikit ang bayan ng Paniki na noon ay isa lamang sitio sa probinsya ng Pangasinan. Pero alam niyo ba kung bakit tinawag na Paniki ang bayan na ito? Noong unang panahon, marami raw naninirahang paniki sa lugar na kung tawagin ng mga Ilocano ay Pampaniki. Likas na malikhain din ng mga Panikenyo. Bunga ng pagsasama-sama ng kultura ng mga lalawigan na nakapaligid dito. Malalim din ang pananampalataya ng mga residente sa patron na si Santa Rosa de Lima na kanilang pinasasalamatan taon-taon. Isa sa highlight ng kanilang pista ang inaabangang Miss Paniki na mas naging maningning sa pakikisaya ng Kapuso artists tulad ni Juancho Trevino na nangharanan ng candidates at fans. Isa naman sa mga hurado si Miss Universe Philippines 2016 at sparkle artist Maxine Medina. Host naman sina Miss Universe Philippines 2019 Gazini Ganados at GMA Synergy Sportscaster Martin Javier. Inabangan din si sparkle artist Jack Roberto na may baong song numbers para sa crowd.
Kinabukasan, isang hindi malilimutang gabi na puno ng musika, sayawan at kasiyahan ang pinagsaluhan naman ng mga kapusong Panikenyo sa ginanap na GMA Regional TV Kapuso Fiesta. Gaya ng back-to-back song numbers ni Larkin Castor at tanghalan ng Kampiyon Season 2 Grand Champion Tala Gatchalian. Tilian at hiyawan naman ang sumalubong kay Kapuso actor E.A. Guzman. Mas tuminding excitement nang masilayan na ng mga Panikenyo si Kapuso actress Carla Abellana na game ring nakipag-selfie sa fans. Ang galing ng mga kasama ko nag-perform, so happy kaming lahat syempre, and of course we hope na yung mga Panikenyos happy din sila. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban, nakatutok 24 oras.